Dito, okay ba? Kumain na kayo? Sabi ni Vicky, magandang umaga daw. Ako naman, batiin nyo yung mga katabi nyo. Magandang gabi po. O gabi lang, uwi na po tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ito ang tuwa. Ang sarap pala ng feeling na maging balikbayan. I love you ka, patuloy na kita ka. Hindi ka nila ito mag-isa nga sa harap ko. Lips ko. Ito talaga. Isa ka pa dyan, ha? Kagatingin kayo dyan. Nanay, kumusta ka na dyan? Hello, tayo na dyan, tayo ka. Yan ang dati ko pong girlfriend, panahon po ni MacArthur. Hello! Kumusta yung anak natin? Buhay pa? Ikaw talaga, 5 pesos kita pinadala sa PGH. Taon-taon, buntis siya kasi. Ako ay ang District 1, dito sa Paranaque. Ako ay ang District 2, dito sa Paranaque. Nangalan po ng District 1, inaanyayahan po namin kayong lahat. Dumalo po kayo sa Baclaran Central Elementary School sa October 20. Pakita natin kay Benjo at kay Rico gano'ng kalaki ang suporta ng District 1 sa pamumuno ni Benjo at kay Rico. Libre po lahat. Kayo talaga mahilig na sa libre, ha? Ako po naging congressman po ninyo. Pagpunta nyo sa PG, libre ang gamot, libre ang sakit, libre ang operasyon, libre ang patay. Libre din po ang edukasyon. Tama? Libre ang ataon. Tama? Libre ang living. Tama? Pag nanalo ko, pati patay, libre na po. Okay na ba yan? Pwede na po ulit. Pero sa totoo lang po, feel na feel ko po, I feel it in my bones. Ulitin ko, ha? Sandali lang, ha? I can actually feel it in my bones that the next mayor of Paranaque is Benjo. And mind you, I can also feel it in my bones again that the next congressman of District 2 may konting problema yung silya po sa kongreso maliit. Baka hindi po magkasya. Kaya sa unang araw ng kanyang pagkapanalo, idodonate ko po ang silya ng congressman ng District 2 para kay Gus Tambuntik. Sandali na, bakit ka nakaberde? Ng Paranaque, Gus Tambuntik po. Sige. Nawala na po yan. Bumaya lang po sila. Alam niyo po. Alam niyo po. Siyempre, hindi niya pa alam. Alam
Alam niyo ba ho? Ano, piloso ko ito. Nakita niyo ba yung poster na yan? Ang ganda, hindi ko ba? Magsabi ng totoo, sino mo kang pinakabata dyan? Mga sinungaling kayo. Hindi pala kayo makatotohanan dito. Nagsama-sama na po mga senior citizen. Pinaunahan po ng pinakamagaling na congressman isa po sa buong Republika ng Pilipinas, Congressman Roylo Gomez! Senior citizen na po yan. Pinakamagaling na mayor sa buong istorya ng Luzon ng Parañaque, Mayor Jun Bernabe! Senior na rin po yan. Senior citizen din. Hindi na po senior citizen. Siya po ang sumulat ng Expanded Senior Citizens Act. Si Congressman Ed Shalsita. Kailan nyo? Kala nyo senior citizen lang. Oy. Magsama-sama po kami ni Mayor Jun, ni Congressman Roylo. Sinabi po na panahon na po na ang susunod ng mga leaders ng Parañaque ay ang kabataan ng Parañaque, gaya po ni Mayor Pedro Bernabe at ni Rico Gomez. Panahon na po. Sabi, hindi naman po mga bata ito. Kasi pag sinabi mo, bakit ang mabata po na mga yan, hindi bata, hindi naman musmus yan mga yan eh. Gusto niyo, patunayan mo yung mga musmusyan. Ano, pakitaan na lang tayo dito. Excited ka naman. Ano, gusto mo, pakitaan na lang tayo dito. Mauna ka, mauna ka. Ako mauna? Teka muna, walang ganyan na. Huwag niyo may sali rito, ha? Si Choco daw mauna! Oo, si Choco! Baka di ko makita masyado may itin. Panahon na po na mga susunod na leader po ng Parañaque ay mga kabataan. Imagine niyo po, si Pedro Bernabe is only 37 years old. Abay, 10 years from now, 47 lang po yan. At si Rico Gomez naman po, 41 years old. Abay, 18 years from now, 51 years old pa lang yung mga yan. Pwede ba maging senador, gobernador, and hunod, presidente ng Republika ng Pilipinas, at vice president, si Pedro at si Rico? Eh, paano kami? Ten years from now, I will be 71 years old. Ano problema no? Pwede taong maging gobernador ng Red Cross. Nawawala na po. Sa totoo lang, hindi po issue ang edad dito.
Sabihin nyo sa ating mga katunggali, panahon na po ng susunod na mga leader ay ang kabataan ng lungsod ng Parañaque. Yan po ang dapat pong mangyari sa ating lungsod. Pangalawa, madalas po natin marinig ang salitang pagbabago. Masarap nga naman pakinggan. Pagbabago, pagbabago, bago. Ang kailangan, hindi lang pagbabago ng mukha, pagbabago ng ugali. Yan ang kailangan po natin. Kapag hindi ko maintindihan sa District 1 po namin, pag nabanggit ko pangalan ni Baker, at ni Elsa, at ni Rico Paul, hindi napadla ko dyan sa kuliglig. Yan ba ang pagbabago? Hindi, masama ugali po. Tawag po namin dyan. Tama? Ang tunay na pagbabago ay ang pagpapatuloy ng magagandang programa ni Mayor Jude Benabe. Yan ang tunay na pagbabago. At kami po ay nagsama-sama sapagkat naniniwala po kami na mayroong tunay na pagbabago ang pangyayari sa Parañaque. Gaya po ng ano? Unang, ha? Halika na rito, ikaw masalita rito. Nagawa mo ulit siya rito eh. Beryo yan. Ang tunay na pagbabago. Buti na lang. Isa naman yan, ha? Ang tunay na pagbabago. Yung nga lang alam mo, nakikita ko muna. Ang tunay na pagbabago ay pagpapatuloy ng mga programa ni Mayor. Halimbawa, dalawa lang po. Kasi marami po yan. Ang pagpapatayo po ng Parañaque General Hospital by next March next year. Meron na tayong pagbabago. Parañaque General Hospital. Project po ni Mayor Julian Lewis. At ang paborito po, nung ako'y tumatang ko, sabi ko, pamantasan ng Parañaque. Very nice to hear, very hard to do. Mas maganda po nangyari po. Nagkaroon po tayo ng Polytechnic University of the Philippines. Nandiyan na po, gawa na po sa barangay, sa Tonino. Yan po ang tunay na pagbabago. Kaya wag po natin sabihin pagbabago for the sake of let us not change. For the sake of change, let us change for the sake of a better future for the city of Parañaque. Yan po ang tunay na pagbabago. Naniniwala ba kayo na malapit na pong pagbabago? Naniniwala ba kayo na malapit na po tayo magkaroon po ng bagong tunay na leader na lungsod ng Parañaque? Ang kailangan lang po natin ay paniniwala sa ating sarili, sa ating bayan, sa ating po mga leaders na malapit na po ang tunay na pagbabago sa lungsod ng Parañaque. When you